Hi guys, magandang araw sa ating lahat and welcome back ulit sa channel natin. So, bali dito guys, yung video natin, may nagiging customer tayo sa nag-message sa Facebook page natin sa JB Electrical Supplies. Gusto niyang bumili ng 100 amperes na isang piraso. MCB to guys na 2 pole. Then, yung mga branches niya is lahat 32. Bali, 10 branches, 32 yung amperahe ng kinuha niyang breaker. So, ang ginawa natin, syempre ayoko namang pangunahan yung customer. So, kung ano yung in-order niya, yun yung ibibigay natin, ipapadala natin sa kanya. So, inayos ko yun, then bus bar, quotation, sinend ko sa kanya. So, okay sa kanya, kaya nilalamob na namin papunta dun sa kanya. So, nung nandun na sa kanya guys, ang nangyari, tumawag siya sa akin. Tinanong niya ako kung pwede bang tumawag. So, yun, tinanong niya kung connected na ba lahat, yung mga breaker, yung mga MCB na pinadala natin sa kanya. Sabi ko, sir, hindi pa connected lahat yan. Lalagyan pa ng jumper wire yan. Then, bus bar, ikakabit mo pa yung bus bar sa taas. So, yun yung sinabi ko sa kanya. Siguro nahihirapan si customer kasi yung pagdating kasi sa 100 amperes guys, kung makikita nyo, dito sa screen, ipapakita ko sa inyo, medyo malapad talaga yung 100 amperes. Hindi siya kasing laki ng mga 32, 20, 16 amperes na mga MCB. So, medyo pahirapan talaga pag nag-setup ng ganito. So, ang ginawa ko sa kanya, tinanong ko, sir, bakit hindi ba pwedeng ang gawin nating main is 63 na lang? So, yun. Doon na nag-umpisa. Kwento niya ni sir sa akin, lahat-lahat. So, sabi ni sir, sir, sabi kasi ng pinsan ko, sabi kasi ng pinsan ko, pag inon ko kasi yung AC ko sa bahay, ang nangyayari, parang nagpa-fluctuate or parang kumukurap-kurap yung ilaw ko. Kaya, suggestion niya sa akin, gawin nating 100 amperes yung main. So, sabi, tapos ngayon, kinento. Tapos, sabi niya pa sa akin, ang branches daw, sir, ang gagamitin ko, 3.5 kasi yung wire na ginamit ko. So, ang gagamitin kong branches daw, sabi ng pinsan ko na electrician, gagawin nating 32 amps. So, yun. Ginather ko yung information na yun. So, tapos, yun. Ngayon, tinanong ko si sir, kung ilan ba yung aircon niya. So, sabi niya sa akin, isang aircon lang. Then, possible daw, magiging dalawa in the future. Future expansion pa yun kasi yung pangalawa. So, sabi ko, inisip ko, napakalaki nung 100 amperes na yun kung yun yung gagawin nating main. So, yun, tinanong ko pa si sir, sir, ano bang size ng conductor mo? Service entrance conductor. Sabi niya, sir, ang binili kong wire is number 8. Number 8, nagulat na agad ako kasi number 8 lang yung service entrance conductor niya guys. Tapos, yung main niya 100 amperes. So, doon na ako. So, sabi ko, mali yung setup ni sir. Sinabi ko na sa sarili ko, mali yung setup ni sir. So, ngayon, ang ginawa ko, sabi ko kay sir, sir, willing ka ba sir na palitan yung bago mong biling wire, willing ka ba na papalitan mo ng mas mataas, 14mm na wire? Tapos, sir, aware lang kita sir ha, yung 14mm na wire, medyo pricey to, sir. Hindi kagaya ng number 8 na wire. Kung magkano mo nabili to, sir, mas mahal to, sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, ay sir, hindi sir, kasi kakabili ko lang, magkano din yung nagastos ko. So, yun yung sabi niya sa akin. Then, tinanong ko rin siya, sir, ano bang existing na amperahe ng bahay mo? Sabi niya sa akin, existing daw is 30 amperes lang. So, inisip ko na, sir, ganito. Kung hindi ka pa magpapalit ng service entrance conductor mo, ang gagawin na lang natin 40 amperes yung main mo. Ngayon, 40 amperes yung main mo kasi bakit nga ba sir 40 amperes yung main mo? 40 amperes yung main mo kasi number 8 lang yung wire mo, sir. Hindi tayo pwede magtaas ng breaker hanggat hindi mo lalakihan yung service entrance conductor mo. So, yun yung in-explain ko sa kanya, ganon. So, bakit nga ba, sir, hindi natin pwedeng kabitan ng 100 amperes tong wire mo na, yung service entrance conductor mo na number 8 lang. Sir, ganito mangyayari. Iinit yung kable mo.
Hindi pa aabot ng 100 amperes yun. Masusunog na yung insulation, masusunog na yung wire mo, hindi pa magtitrip yung 100 amperes mo. Ganito, sir. Pag sinasabi kasing breaker at wire, laging may coordination yan. Or laging magkatugma yan. Hindi pwedeng tataas yung amperahe ng breaker dun sa amperahe ng wire. Pwede na mangyayari, tataas yung amperahe ng wire mo, pero hindi talaga pwedeng tataas yung amperahe ng breaker mo dun sa wire mo. Dapat parehas lagi yan, dalawa na yan. So, yun yung in-explain ko sa kanya. So, sir, ganito na lang. Gawin nating tama yung ano mo. Gawin nating maayos yung setup mo. So, yun. Sinagist ko sa kanya na ito nga yung setup niya. Medyo napahaba yung intro natin. Pero, may learning din akong sinishare sa inyo. Isa pa, ito pang nagiging problema niya sa bahay niya. Pag inon niya yung AC, parang kumukurap-kurap daw yung ilaw niya. So, kaya yun yung dahilan kung bakit nag 100 amperes yung sinuggest ng electrician na kakilala niya. So, sir, hindi naman, tinanong ko siya, sir, hindi naman nag-trip yung breaker mo, di ba? So, sabi niya sa akin, hindi daw. Kumukurap-kurap lang daw. So, sabi ko sa kanya, sir, ganito yan. Yung breaker mo, sir, hindi yan overload. Bakit hindi overload? Kasi, sir, nagkumukurap-kurap lang yan. Hindi siya nagtitrip. Kasi kung overload yan, nagtitrip yan, sir. So, ano bang posibleng dahilan kung bakit kumukurap? So, sir, ganito. Kumukurap-kurap yan, sir, sa alam kong dalawang dahilan. Low voltage ka, sir, then may loose connection dun sa sa system mo. So, possible may loose connection kaya kumukurap-kurap. So, yun yung sabi ko sa kanya. Then, isa pa pala guys, may idagdag ko sa inyo na na-encounter ko din problem na ganyan. Doon sa service entrance conductor, kung makikita mo, yung may splicing doon. Yung galing ng utility, din yung papunta sa metro natin. Minsan kasi nagkakaroon ng corrosion yan. Or corroded na yung splicing point doon sa labas. Kasi laging nauulanan yan eh. So, possible doon nagkakaroon ng corrosion, so maliit na yung voltahe na pumasok dun sa bahay. So, yun yung nangyari guys dun sa bahay namin dun sa probinsya. So, kaya alam ko yung ganyang sitwasyon. So, pero bihira lang yun guys nangyayari. Pero, malaki yung posible na isa din yun sa dahilan. So, yun, in-explain ko kay Sir yun. So, nag-agree kami na yung setup na gagawin namin, i-correct na namin yung sinuggest ng pinsan niya. So, dito guys, ipapakita ko sa inyo yung setup na ginawa ko para kay Sir. Kasi dito sa setup na to guys, 32 ways yung ginamit natin dito. Then, may branches siya na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 branches. Bakit ginawa kong 13? Sabi ko kay Sir, Sir, ganito, para hindi ka mapagastos ng doble. Kasi, from time to time, nagkaroon tayo ng additional. So, what if, sir, isasagad mo na sa 32 ways? Papayag ka ba? Kunti lang naman yung dadagdagan mo. So, why not mag 32 ways? At least marami kang spare, sir. Kasi, sa madalas, dun sa mga nagiging kliyente ko, sir, yun yung problema nila. After 2 years, 3 years, nagdadagdag sila ng mga load. So, darating yung time na wala ka ng spare. At least ngayon, sir, marami kang spare. Hindi ka mawawalan. So, yun yung suggest ko sa kanya. So, sabi niya naman sa akin, sige sir, okay lang yan, walang problema. So, yun. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano yung setup na ginawa natin. Dito guys, ang main natin is 40 amperes. May sub-main tayong dalawa na 32 amperes. Tapos, may branches tayo na 20 amperes. Bakit 20 amperes? 20 amperes kasi lahat ng outlet niya, ilaw niya, ang ginamit niyang wire is 3.5. Kaya nag 20 ampere circuit breaker ang mga branches na ginamit natin. So, dito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano yung setup natin. So, yan guys yung setup natin. Ito yung 40 amperes natin na main. Ito. Tapos, ito yung sub-main natin sa baba. 32 amperes. Dito yung sub-main natin sa taas, 32 amperes. So, paano ba nangyaring connection nito, guys? So, dito makikita nyo, may dalawang wire na lumabas. Yung isa niyan, pumunta dito. Tapos, yung isa niyan, pumunta dito, guys. Yan. Tapos, dito sa line 2 naman,
Yung isang wire niyan, pumunta dito sa line 2 ng sub-main natin sa baba. Then, yung isa naman dito, pumunta dito sa sub-main natin sa line 2, dito sa taas. So, yan. Tapos, yung bus bar natin na ginamit, syempre, huwag kalimutan, hanggang dito lang. Tayo, guys. Dito, huwag nyo nang isama yung main. Hanggang dito lang tayo sa sub-main natin. Dito naman sa baba, yan na yung mangyayari, guys. Dito sa taas, hanggang dito sa pinaka right side natin, yung bus bar. So, paano bang nangyayaring connection dito sa ilalim nito, guys? Kasi hindi natin makikita. Papakita ko sa inyo kung ano nangyayari dyan. Tanggalin lang natin to. Ang kagandahan ng distribution box na to, guys, natatanggal yung ano. Sorry. Yan. So, yan yung nangyayari, guys. Jumper wire lang yan, guys. Dito naman, ang kinagandahan naman nito, pag ganito kasi, ang sinasuggest ko to, applicable lang to, guys, pag maliliit lang yung wire mo. Gaya niyan, guys. Kasi maganda pa rin yung kapit niya, yung ipit niya dyan sa, ano natin, dyan sa terminal, dyan sa wire. Kasi, maliit lang siya, so kayang-kayang, kayang-kaya niya yung dalawang wire dyan sa loob ng terminal. So, maganda pa rin yung higpit natin dyan, guys. Hindi tayo mangangamba. So, yan yung ano natin, guys. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan. Yan yung setup natin. Yun, guys, sa mga, siguro dun sa mga alangan, dun sa binigay na requirement ng electrician nyo, pwede kayong magpatulong sa amin, guys. Gaya dito sa nangyari kay Sir. Siyempre, yung pagpapalala mo papunta dun sa kanya, nagbayad na siya dun sa driver. So, gumastos na siya, guys. Unless kung magtanong kayo sa akin kung paano or hingi kayo ng advice kung ano bang gagawin, kung tama ba yung binigay ng electrician. So, bibigyan po namin kayo ng advice para maitama din kung sakaling may mali. So, yun lang, guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat. And this is Junaux TV. See you in the next video.